Wala kang karapatang yurakan ang pangalan ng ama ko. Ang sinasabi mo ay pawang kasinungalingan. Narinig ni Charis Monteverde ang kanyang sariling tinig na umalinggao sa buong ballroom ng hotel. Ang matalas niyang tingin ay nakatuon kay Atty. Nathan de Guzman, ang abogado ng kalaban na nakatayo sa kabilang dulo ng mesa ng negosasyon. Nagsikipan ang kanyang panga. Ang init ng galit ay kumalat sa kanyang dibdib na nagpaalala sa kanya ng pait ng pagkamatay ng kanyang ama. Hindi siya papayag na ang legacy ng kanyang pamilya ay sirain ng isang walang kaluluwang abogado. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang isang paparazzi na biglang kumilos at narinig niya ang sunod-sunod na flash ng kamera. Isang video ang nakunan at alam niya agad itong kakalat. Para siyang sinakluban ng langit. Ang kahihiyan ay mas masakit pa kaysa sa galit. Siya si Charis Monteverde, ang AEC ng Monteverde Group of Companies, isang pangalan na itinayo ng kanyang ama ng may dugo at pawis. At ngayon, sa harap ng lahat, siya ay nag-eskandalo. Hindi ito ang plano. Ang pagpupulong na ito ay para sana sa isang malaking land deal na magpapalago sa kanilang negosyo, ngunit nauwi sa isang personal na pagtatalo na ngayon ay nagbabanta sa lahat. Mas Monteverde, please calm down, kalmadong sabi ni Atty. De Guzman na tila hindi man lang natinag sa kanyang pagsigaw. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, halos walang emosyon, na lalo pang nagpaalab sa galit ni Charis. Ang ganitong pag-ugali ang pinakakinamumuhian niya. Ang pagiging kalmado sa gitna ng kaguluhan na tila walang pakialam sa sinasabi niya. Kalmado. Sumulyap si Charis sa kanya, halos hindi makapaniwala. Paano ako magiging kalmado kung sinisiraan mo ang pangalan ng aking ama, ang aming pamilya, at ang aming kumpanya? Nasaan ang iyong delikadeza, Atty. de Guzman? Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. Hindi aksidente ang pagkamatay ng aking ama. At sinisira mo ang lahat ng pinaghirapan niya sa pamamagitan ng mga kasinungalingan mo. Nagpatuloy ang kanilang pagtatalo, at sa bawat segundo, naramdaman ni Charis na lalong lumalaki ang butas na kanilang hinuhukay. Ang mga bulungan sa ballroom ay lumakas, at alam niya, ang video na iyon ay hindi na mapipigilan. Sa pagtatapos ng gabi, ang kanilang pagtatalo ay viral na sa social media. Ang Monteverde Group of Companies ay naging trending topic, ngunit hindi sa magandang paraan. Ang mga headline ay nagkalat sa lahat ng news outlets. Monteverde C. Nagwala sa negosasyon, inakusahan ang kalaban ng paninira. Skandal sa Monteverde Group C. Hindi mapigil ang galit sa harap ng media. Ang imahe ng kanilang kumpanya ay nasisira ng napakabilis. Ang mga stock nila ay bumaba at ang mga investor ay nagsimulang mag-alala. Kinabukasan, isang emergency meeting ang ipinatawag ng Board of Directors ng Monteverde Group. Nasa loob ng malaking conference room si Charis, ang kanyang mukha ay seryoso at pagod. Sa tabi niya, nakaupo si Nathan, ang kanyang ekspresyon ay blanko. Ang hangin sa silid ay napakabigat, puno ng tensyon. Charis, Nathan, alam ninyong malaki ang impact ng nangyari, panimula ng chairman ng board, si Don Emilio Monteverde, ang tiyuhin ni Charis. Ang reputasyon ng Monteverde Group ay nalalagay sa alanganin. Hindi natin ito maaaring baliwalain. Sir, ginawa ko lang po ang trabaho ko, kalmadong sabi ni Nathan. Trabaho, sumbat ni Charise, ngunit agad siyang pinigilan ang tingin ng kanyang tiyuhin. Hindi na natin kailangan ng palusot, sabi ni Don Emilio. Ang importante ngayon ay ang solusyon. Mayroon kaming isang mungkahi na sa tingin namin ay makakatulong sa ating lahat. Tumingin si Don Emilio kina Charis at Nathan, at ang kanyang susunod na salita ay nagpatindig sa balahibo ni Charis. Para maisalba ang reputasyon ng kumpanya at ang inyong mga karera, kailangan ninyong magpakasal. Napaawang ang bibig ni Charis. Nagulat siya. Nagpakasal? Sa lalaking halos kanina lang niya sinigawan at inakusahan ng paninira. Sa lalaking sa tingin niya ay may kinalaman sa pait ng nakaraan ng kanyang pamilya. Ano po, halos pabulong na tanong ni Charis. Isang arranged marriage, pagpapatuloy ni Don Emilio. Magpapakita ito sa publiko na ang nangyari ay isang misunderstanding lamang sa pagitan ng dalawang propesyonal na sa huli ay nagmamahalan. Magbibigay ito ng positive spin sa buong insidente. Ito ang tanging paraan para maibalik ang tiwala ng publiko at ng mga investor. Tiningnan ni Charis si Nathan na tila walang emosyon. Walang reaksyon. Wala man lang pagtutol.
Para siyang isang robot. Nag-init ang ulo ni Charis. Paano niya magagawa iyon? Paano niya papakasalan ang isang taong kinasusuklaman niya? Ngunit nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng kanyang tiyuhin, at ang imahe ng logo ng Monteverde Group na nasisira sa mga balita ay bumalik sa kanyang isip. Para sa kanyang ama. Para sa kanyang pamilya. Kailangan niyang gawin ito. Ang kanilang kasal ay ginanap ng pribado, malayo sa mata ng publiko. Walang ingranding selebrasyon, walang pagmamahalan. Tanging contract lamang ang nag-ugnay sa kanila. Ang mga salita ng pari ay tila walang kahulugan sa kanya. Ang lahat ay pagpapanggap. Ang lahat ay para sa negosyo. Pagkatapos ng seremonya, habang papasok sila sa isang malaking mansyon na inihanda para sa kanila, ang kanilang ibagong itahanan, naramdaman ni Charis ang matinding lamig. Walang init, walang pagmamahal. Ito ay isang bahay na puno ng mga estranghero. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagkakakulong. Humarap si Charis kay Nathan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang mga salita ng kanyang tiyuhin ay umuugong pa rin sa kanyang tainga. Ito ang tanging paraan. Ang pangakong iyon na pananatilihin niya ang legacy ng kanyang ama ay tila isang sumpa ngayon. Huwag kang magkakamali na lumagpas sa mga limitasyon ng kontratang ito, Jim F. de Guzman, matigas na sabi ni Charis, ang kanyang boses ay halos pabulong ngunit puno ng banta. Hindi ka bahagi ng pamilya ko. Ito ay isang pagpapanggap lamang. Huwag kang magkakamali na subukang saktan ako o ang legacy ng aking ama. Tinalikuran niya si Nathan at naglakad patungo sa isa sa mga silid. Iniwan si Nathan na nakatayo doon, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at bahagyang pagkabigla. Nakatitig si Nathan de Guzman sa saradong pinto ng silid ni Charis. Ang mga salita nito ay umuugong pa rin sa kanyang tainga. Huwag kang magkakamali na lumagpas sa mga limitasyon ng kontratang ito, D.F. de Guzman. Hindi ka bahagi ng pamilya ko. Ito ay isang pagpapanggap lamang. Huwag kang magkakamali na subukang saktan ako o ang legacy ng aking ama. Bumuntong hininga si Nathan. Ito ang simula ng kanyang bagong buhay bilang asawa, isang papel na hindi niya inakala na kanyang gagampanan. At ang kasama niya sa pagganap sa papel na ito ay isang babaeng tila punong-puno ng galit at pagdududa. Ang mga sumunod na araw ay tila isang maingat na sayaw ng pag-iwas. Sa umaga, si Charis ay gumigising ng maaga, lumalabas ng mansyon bago pa man siya magising. Kung nagkakasakubong man sila sa kusina, ilang salita lamang ang kanilang binibitawan at palaging tungkol sa mga usaping propesyonal. Si Nathan naman ay nagtatago sa kanyang home office o lumalabas para mag-jogging sa parke para lang maiwasan ang anumang interaksyon na hindi kinakailangan. Ang mansyon ay malawak at moderno, ngunit ang bawat sulok ay tila may pader na naghihiwalay sa kanila. Attorney de Guzman, may press conference po kayo sa Lunes. Kailangan ninyong magkasama ni M.S. Monteverde, Jim S. de Guzman, paalala ng kanyang assistant sa phone. Si Nathan, bilang bagong kiasawa tinang si, ay kailangan ding umayon sa kagustuhan ng board. Naiintindihan ko, maikling sagot ni Nathan. Ang lahat ay pagpapanggap. Sa mga public appearances nila, si Charis ay kahanga-hanga. Kung sa personal ay napakalamig nito, sa harap ng kamera ay napakaganda ng kanyang ngiti, at ang kanyang mga sagot ay puno ng poise at profesionalismo. Minsan, habang nasa isang photoshoot sila para sa company magazine, hinawakan ni Charis ang kanyang kamay, mahigpit, at ngumiti ng matamis sa kamera. Naramdaman ni Nathan ang bahagyang kilig. Kahit na alam niyang pagpapanggap lang iyon, may kung anong bahagi sa kanya ang nagkagusto sa sandaling iyon. Ang babaeng ito, sa kabila ng kanyang matigas na panlabas, ay may kakayahang umarte na tila totoo ang lahat. Humanga si Nathan. Isang hapon, habang abala si Nathan sa pagbabasa ng mga legal na dokumento, nakita niya si Charis na papalabas ng mansyon, may dalang isang malaking basket. Charis, saan ka pupunta? Tanong niya. Wala ka na doon, sagot ni Charis, walang lingon-lingon. Sinundan ni Nathan si Charis. Nagulat siya nang makita niya itong pumunta sa isang sementeryo. Nagtago siya sa likod ng isang puno, pinagmamasdan si Charis. Lumapit si Charis sa isang puntod, binaba ang basket na mailamang bulaklak at nilinis ang lapida. Don Ramon Monteverde. Ang ama ni Charis. Ang pangalan sa lapida ay nagdala ng kirot sa puso ni Nathan.
Narinig niya ang pag-iyak ni Charis. Daddy, miss na miss na kita. Ang bigat ng lahat, Daddy. Sana andito ka para gabayan ako. Napilitan akong magpakasal sa isang lalaking hindi ko kilala at sa isang sitwasyong hindi ko maintindihan. Kailangan kong malaman ang totoo sa likod ng pagkamatay mo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang hustisya para sa iyo. Naramdaman ni Nathan ang matinding konsensya. Nais niyang lumapit, humingi ng tawad, at sabihin ang lahat ng nalalaman niya. Ngunit paano? Ang lahat ay napakakomplikado. Isang hapon, habang nasa opisina niya si Nathan, tinawagan siya ng kanyang kapatid na si Anya de Guzman. Sa kabilang linya, narinig niya ang pag-iyak ni Anya, na nagsasabing lumalala ang kanyang kondisyon at kailangan niya ng agarang dialysis at kidney transplant. Kuya, masakit na talaga. Hindi ko na kaya, hikbinian niya. Nahulog ang cellphone sa kamay ni Nathan. Ang alaala ng nakaraan ay biglang bumalik, tila isang bangungot. Flashback. Nasa ospital si Nathan, nakaupo sa tabi ng kama ni Anya. Ang kanyang kapatid ay maputla, halos hindi makahinga. Ang mga doktor ay nagsasabing kailangan niya ng agarang transplant, ngunit napakamahal nito. Wala silang pera. Wala siyang pera. Attorney de Guzman, may alok ako sa'yo. Lumitaw si Mayor Henry Villamor sa pintuan ng silid ni Anya. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pagmamali siya. Nabalitaan ko ang problema ng iyong kapatid. Makakatulong ako. Nagulantang si Nathan. Paano nalaman ni Mayor Villamor ang tungkol kay Anya? May kaso ka ngayon, di ba? Ang kaso ng pagkamatay ni Don Ramon Monteverde, patuloy ni Mayor Villamor. Gusto ko ang lupain na pinag-aawayan sa kasong iyon. Kung tutulungan mo akong makuha iyon at pipiliin mong manahimik tungkol sa kung ano ang tunay na nangyari, sasagutin ko ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot ng kapatid mo. Napaawang ang bibig ni Nathan. Ang kaso ni Don Ramon Monteverde. Ang trahedya. Alam niyang may kung anong kakaiba sa insidente, ngunit hindi niya akalain na may kinalaman si Mayor Villamor. At ngayon, ipinagpapalit niya ang buhay ng kanyang kapatid sa katotohanan. Ano ang ibig mong sabihin, Mayor? Tanong ni Nathan, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang pagkamatay ni Don Ramon ay hindi aksidente, Nathan. Ito ay pinlano. At ikaw, bilang abogado ng kabilang panig, ay may kakayahang manahimik at manipulahin ang kaso para lumabas na aksidente lang ang lahat. Ngumiti si Mayor Villamor, isang ngiti na puno ng kapangyarihan at banta. Mamili ka, Nathan. Ang katotohanan o ang buhay ng kapatid mo. Tiningnan ni Nathan si Anya na humihingi ng tulong sa kanyang mga mata. Wala siyang pagpipilian. Pinili niya ang buhay ng kanyang kapatid. Pinili niyang manahimik at maging bahagi ng kasinungalingan. Pinilit niyang maging abogado ng kalaban at manipulahin ang mga ebidensya para lumabas na aksidente ang pagkamatay ni Don Ramon. Ito ang dahilan kung bakit niya itinago ang katotohanan sa loob ng maraming taon. End flashback. Bumalik sa kasalukuyan, hawak ni Nathan ang kanyang cellphone, ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kanyang kapatid na may sakit at ang madilim na lihim na kanyang itinatago. Sa labas ng kanyang opisina, narinig niya ang boses ni Charis na nagsasabi sa kanyang sekretary, "Schedule mo ang lahat ng meetings ko sa buong linggo. Gusto kong malaman ang bawat detalye ng lahat ng kaso ng Monteverde Group, lalo na ang mga lumang kaso." Nag-alala si Nathan. Nag-imbestiga na ba si Charis? Ang tensyon sa pagitan ni Charis at Nathan ay unti-unting lumambot, hindi dahil sa sinadyang pagtatangka, kundi sa pamamagitan ng kanilang pagpapanggap. Ang kanilang mga public appearances bilang imag-asawa ay naging mas madalas at sa bawat kaganapan, kailangan nilang umakto na tila totoo ang kanilang relasyon. Isang gabi, nasa isang corporate gala event sila, isang pagtitipon ng mga prominenteng personalidad sa mundo ng negosyo. Ang musika ay malumanay at ang mga ilaw ay kinailangan nilang magsayaw. Habang inilalagay ni Nathan ang kanyang kamay sa baywang ni Charis at hawak ang kanyang kamay, naramdaman ni Charis ang init ng kanyang palad. Magkalapit ang kanilang mga katawan at sa bawat pag-ikot, nagkukrus ang kanilang mga tingin. Hindi niya inaasahan ito, ngunit may naramdaman si Charis na bahagyang kilig. Isang mabilis na tibok sa kanyang dibdib na agad niyang pinilit na baliwalain. Hindi ito totoo. Pagpapanggap lang ito.
Sa mga sumunod na araw, ang kanilang pakikisalamuha ay naging mas madalas. Hindi na lamang ito puro trabaho. Minsan, nahuhuli niya si Nathan na naghahanda ng kape para sa kanya sa umaga, o kaya naman ay iniiwanan siya ng mga notes sa kanyang mesa tungkol sa mga mahahalagang emails na dumating. Maliit na bagay, ngunit unti-unting gumuguho ang pader na itinayo ni Charisse sa pagitan nila. Isang umaga, habang nasa isang routine annual medical check-up, nakatanggap si Charisse ng balita mula sa kanyang doktor. Nakaupo siya sa harap ng doktor at ang doktor ay ngumiti. Charisse, may magandang balita ako sa'yo, sabi ng doktor. Nagtaka si Charisse. Ano po iyon, doktora? Buntis ka, Charisse. Halos 2 buwan na. Para siyang nabingi. Buntis? Siya. Ang kanyang mundo ay umikot. Hindi ito bahagi ng kontrata. Ang kanilang kasal ay isang pagpapanggap lamang. Ngunit ang munting buhay na ito sa kanyang sinapupunan ay totoo. Naramdaman niya ang pagkabigla, pagkalito, at isang kakaibang halo ng takot at pag-asa. Paano niya sasabihin ito kay Nathan? Ang lalaking kinasusuklaman niya noon, ngayon ay magiging ama ng kanyang anak. Pag-uwi ni Charisse, nadatnan niya si Nathan na nagbabasa sa sala. Ang librong hawak nito ay isang lumang nobela tungkol sa paghahanap ng pag-asa. Kinabahan si Charisse. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nathan, kailangan nating mag-usap, sabi ni Charisse, ang kanyang boses ay nanginginig. Napaangat ng tingin si Nathan. Napansin nito ang pamumutla at pagbabago sa mukha ni Charisse. Ibinaba nito ang libro. Anong nangyari, Charisse? May problema ba? Dahan-dahan, inabot ni Charisse ang resulta ng check-up. Kinuha ito ni Nathan at binasa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Matagal siyang tahimik. Ang katahimikan ay tila nakakabingi sa loob ng kanilang bahay, at ang tanging naririnig lamang ni Charisse ay ang malakas na tibok ng kanyang puso. Buntis ka? Tanong ni Nathan, halos pabulong. Tumango si Charisse. Opo. Hindi ko rin alam kung paano. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Napakunot ang noo ni Nathan. May pagkabigla sa kanyang mukha, ngunit mayroon ding bahid ng pag-aalala at responsibilidad. Sa loob ng ilang segundo, tiningnan niya si Charisse at pagkatapos ay bumuntong hininga. Pananagutan ko ito, Charisse. Hindi ko hahayaan na maging mahirap ito para sa'yo. Magiging ama ako. At magiging asawa mo ako, hindi lang sa kontrata, kundi sa totoo. Nagulat si Charisse sa sinabi ni Nathan. Hindi niya inakala na ganoon ang magiging reaksyon nito. Ang mga salitang iyon ay nagpagaan ng kanyang loob. Ang kanilang kasal sa kontrata ay tila unti-unting nagiging totoo. Nagsimula silang magkaroon ng mas totoong relasyon. Nagdesisyon silang itago muna ang pagbubuntis ni Charisse. Mula sa publiko. Lumalabas sila para mag-date, nagkwekwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap para sa bata, at nagsimulang magplano para sa hinaharap. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagkalapit sila. Naramdaman ni Charisse ang pagmamahal at pag-aalaga ni Nathan, at unti-unting nagtiwala siya dito. Isang gabi, habang naghahanda si Charisse para matulog, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang tiyan. Parang may pumipigas sa kanyang kalooban. Bumagsak siya sa kama, hawak ang kanyang tiyan. Nathan, sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng takot. Mabilis na lumapit si Nathan. Nakita niya ang pamumutla ni Charisse at ang pamamawis nito. Kaagad niya itong binuhat at isinugod sa ospital. Sa isisi, narinig ni Charisse ang bulong ng nurse sa doktor, mukhang may problema sa puso ng baby. Napakababa ng heartbeat. Kailangan natin siyang i-monitor ng mabuti. Ang mundo ni Charisse ay tila gumuho. Ang munting buhay na kanilang pinangarap ay nasa bingit ng kapahamakan. Sa isang sandali ng kalungkutan at takot, humawak si Charisse sa kamay ni Nathan, mahigpit. Nathan, huwag kang aalis. Kailangan ko ang tulong mo. Kung mangyari ang anumang masama sa baby na ito, hindi ko makakaya. Ang luha ay dumaloy sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagmamahal at tiwala kay Nathan ay mas naramdaman niya kaysa kailanman. Siya ang tanging pag-asa niya. Nanginginig ang mga kamay ni Nathan habang hawak ang kamay ni Charisse sa ospital. Ang mga salita ng nurse, napakababa ng heartbeat ng baby, ay patuloy na umuugong sa kanyang isip.
Sa mga sumunod na araw, tila huminto ang mundo nila. Bawat check-up, bawat pagsubok ay puno ng kaba. Ngunit sa gitna ng pagsubok, lumabas ang katatagan ni Charis. Matapang niyang hinarap ang lahat, at sa bawat sandali, nandoon si Nathan, sinusuportahan siya. Ang pagsubok na ito ay tila nagpalalim sa kanilang relasyon, na nagpatunay na ang kanilang pagmamahalan ay higit pa sa isang kontrata. Pagkalipas ng ilang linggo, matagumpay na naipanganak ang kanilang unang anak, si Eliza. Ang maliit na anghel na iyon, na may malalaking mata at malambot na balat, ay nagpuno ng hindi maipaliwanag na saya sa kanilang mga puso. Nang hawakan ni Nathan si Eliza, sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang pagmamahal na hindi niya inakala na kayang ibigay ng kanyang puso. Ito ang pinakamakapangyarihang emosyon na kanyang naramdaman. Sinundan pa nina Daniel, Andrea, at Gabriel si Eliza sa mga sumunod na taon. 4 na anak. 4 na anghel na nagpuno ng pag-ibig, ingay at tawa sa kanilang tahanan. Ang kanilang kontratang kasal ay tuluyan ng naging isang buo at masayang pamilya. Tuwing umaga, ang mansyon ay puno ng tawanan at pagtakbo ng mga bata. Si Charis, na dati matigas at seryoso, ay naging isang malambot at mapagmahal na ina. Si Nathan naman ay naging isang responsableng ama at asawa, na laging naroon para sa kanyang pamilya. Hindi na ito pagpapanggap. Ito ay tunay na buhay. Ngunit sa kabila ng kaligayahan, may isang anino na patuloy na bumabagabag kay Nathan. Tuwing gabi, kapag tulog na ang lahat, bumabalik ang mga nightmares tungkol sa gabing bumagsak ang construction site ni Don Ramon. Nakita niya ang kanyang sarili na pinipilit ni Mayor Villamor na patayin ang safety system. Naramdaman niya ang matinding pagkakasala. Alam niya na mayroon siyang alam, isang lihim na maaaring sumira sa lahat ng kanyang itinayo. Isang hapon, habang abala si Nathan sa kanyang home office, tinawagan siya ng kanyang matalik na kaibigan at kasamahan sa law firm, si Atty. Bianca Vergara. Nathan, may nangyayari ba? Nag-aalala ako sa'yo. Pansin kong malalim ang iniisip mo nitong mga nakaraang araw, sabi ni Bianca, puno ng pag-aalala ang boses. Wala yan, Bianca. Marami lang trabaho, sagot ni Nathan, sinisikap na itago ang kanyang tunay na nararamdaman. Ngunit hindi niya nakumbinsi si Bianca. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako, ha, sagot ni Bianca bago ibaba ang telepono. Pagkatapos ng tawag, naramdaman ni Nathan ang bigat ng kanyang dibdib. Kailangan niya nang sabihin ang katotohanan. Hindi na niya ito kayang itago. Nagbasa si Nathan ng news article tungkol kay Mayor Henry Villamor na naghahanda para sa kanyang muling pagtakbo sa eleksyon. Sa article, binanggit ang kanyang mga nakaraang tagumpay, kabilang ang ipagtulong sa pamilya Monteverde sa trahedya ni Don Ramon. Nagalit si Nathan. Ang mga kasinungalingan ay patuloy na kumakalat at siya ay bahagi nito. Hindi na siya makatiis. Tumayo si Nathan at kinuha ang kanyang lumang company laptop mula sa pinakatagong drawer sa kanyang opisina. Ito ang laptop na ginamit niya noong panahong nagtatrabaho pa siya sa ilalim ng impluwensya ni Mayor Villamor. Sa loob nito, nakita niya ang isang encrypted folder na may label na Don Ramon's Case. Matagal na niya itong hindi binubuksan, natatakot sa kung ano ang maaaring makita niya. Ngunit ngayon, kailangan niyang harapin ang katotohanan. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Sa loob, nakita niya ang mga email exchanges ni Mayor Villamor at Mang Tonyo, ang dating foreman sa construction site ni Don Ramon. Ang mga emails ay naglalaman ng mga detalyadong plano kung paano patayin si Don Ramon at gawin itong tila aksidente. Ang kanyang puso ay kumabog ng napakabilis. Mayroon ding isang audio file na mailabel na e-conversation. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinindot niya ang play button. Unang narinig niya ang boses ni Mayor Villamor, Nathan, huwag kang magkakamali na magsalita. Alalahanin mo ang kapatid mo. Ang buhay niya ang kapalit ng iyong katahimikan. Pagkatapos, ang kanyang sariling tinig, mahina at desperado, sige po, Mayor. Gagawin ko ang lahat para sa kapatid ko. Mananahimik ako. Narinig niya ang kanyang sariling boses na sumasang-ayon sa kasinungalingan. Narinig din niya ang pag-uusap ni Mayor Villamor at Mang Tonyo na nagpapakita na pinilit si Mang Tonyo na patayin ang safety system sa construction site. Napakagatlabi si Nathan. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay nagiba.
Hindi aksidente ang nangyari kay Don Ramon. Ito ay sinadya. At si Mayor Villamor ang mastermind. Ang kanyang pakiramdam ng pagkakasala ay napalitan ng galit at takot. Hindi ako ang may kasalanan. Pinilit lang nila ako, bulong niya, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Sa labas ng kanyang opisina, narinig niya ang boses ni Charis na tumatawag, Nathan. Dinner is ready. Ang boses ni Charis ay puno ng pagmamahal, at ang tawanan ng kanilang mga anak ay naririnig mula sa sala. Nag-alala si Nathan. Paano niya sasabihin ang katotohanan kay Charis? Ang katotohanan na maaaring sumira sa lahat ng kanilang itinayo. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Ang katotohanan na maaaring magbago sa kanilang buhay magpakailanman. Napansin ni Charis Monteverde ang malalim na pagbabago kay Nathan. Mula ng gabing iyon na natagpuan niya itong tulala sa harap ng kanyang laptop, tila may bumabagabag dito. Madalas itong balisa, tahimik, at mas lalo pang lumayo ang loob nito sa kanya. Ang mga ngiti nito ay bihirang makita, at ang mga halik nito ay tila may bahid na ng lungkot. Nag-aalala si Charis. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, ang mga pader na kanilang giniba, tila may bagong pader na itinayo si Nathan, na ngayon ay mas mataas at mas matigas. Bumalik ang mga matagal nang nakalimutang alaala ng pagkamatay ng kanyang ama. Ang pakiramdam ng kawalan ng hustisya, ang pagkalito sa biglaang pagbagsak ng construction site, at ang pait ng pagtanggap sa opisyal na report. Ang lahat ay tila muling bumalik at ngayon may kasamang matinding pagdududa kay Nathan. Nathan, may problema ka ba? May tinatago ka ba sa akin? Tanong ni Charis isang gabi habang naghahapunan sila. Ang kanilang mga anak ay natutulog na at ang katahimikan sa dining room ay halos nakakabingi. Umiling lang si Nathan, umiiwas ng tingin. Wala, Charis. Pagod lang ako sa trabaho. Hindi naniwala si Charis. Alam niyang may tinatago si Nathan. Ang kanyang mga mata, ang kanyang kilos, ang kanyang pagiging malalim. Lahat ay nagpapakita na may mabigat itong pinapasan. Ang dating Nathan na unti-unti niyang minamahal ay tila nawawala, napapalitan ng isang estranghero na nababalot sa lihim. Nagsimula ring bumalik sa eksena si Mayor Henry Villamor. Isang araw, dumalaw ito sa Monteverde Group of Companies, nagpapanggap na nag-aalok ng tulong pinansyal para sa isang malaking joint venture project. Nakita ni Charis ang kabaitan ni Mayor Villamor, ngunit naramdaman niya ang isang kakaibang pagdududa. May kung anong kakaiba sa ngiti nito, isang bagay na hindi tapat. Ang boses nito ay tila matamis, ngunit may bahid ng pagmamali siya. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang makatanggap si Charis ng mga anonymous emails na naglalaman ng mga snippets ng information tungkol sa kaso ng kanyang ama at ang koneksyon ni Nathan dito. Mga lumang news clippings na nagpapakita kay Nathan na nasa scene ng pagbagsak ng construction site at mga articles na nagtatanong sa kanyang papel bilang abogado ng kalaban. Hindi ito nagpapakita ng buong katotohanan, ngunit sapat na para magsimulang maghinala si Charis. Ang mga emails ay nagpapahiwatig na si Nathan ang utak ng lahat, na siya ang nagmanipula sa kaso para sirain ang Monteverde Group. Ang pinakamahirap ay ang pagharap sa kanyang sariling pamilya. Narinig niya ang kanyang ina at mga kapatid na nagbubulungan tungkol kay Nathan. Charis, sigurado ka ba sa asawa mo? Narinig ko sa mga balita na si Nathan daw ang dahilan kung bakit hindi nakuha ng daddy mo ang hustisya, sabi ng kanyang kapatid sa telepono. Nalilito si Charis. Hindi niya alam kung ano ang dapat paniwalaan. Ang lalaking mahal niya, ang ama ng kanyang mga anak, ay kaya bang gawin iyon? Isang hapon, habang abala si Charis sa paghahanda ng hapunan, narinig niya ang pag-uusap ni Nathan sa phone. Mahina lang ang boses nito, ngunit narinig niya ang mga pangalan, Mang Tonyo at Mayor Villamor. Nagtago si Charis sa likod ng pader, nakikinig ng maingat. Kailangan ko kayong kausapin, Mang Tonyo. Alam ko ang lahat. Ang utos ni Mayor Villamor, hindi ko na kayang itago ito, narinig niyang sabi ni Nathan. Nagtaka si Charis. Sino si Mang Tonyo? At bakit niya binabanggit si Mayor Villamor? Pagkatapos ng tawag, nakita niya si Nathan na nagtatago ng isang lumang laptop sa kanyang drawer. Ang puso ni Charis ay kumabog ng malakas. Ano ang itinatago ni Nathan? Hindi na niya nakayanan. Nang gabing iyon, matapos matulog ang kanilang mga anak, hinarap ni Charis si Nathan.
Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagdududa. Ang mga luha ay nagbabanta ng lumabas sa kanyang mga mata. Nathan, kailangan nating mag-usap, sabi ni Charisse. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagkadismaya. Tiningnan niya si Nathan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ano ang tinatago mo sa akin? May kinalaman ka ba sa pagkamatay ni Daddy? May kinalaman ka ba sa pagkalugi ng Monteverde Group noon? Sabihin mo sa akin ang totoo. Dahil pakiramdam ko, nawawala na ang lahat. Ikaw, ang pamilya natin, ang tiwala ko sa'yo. Ang luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Charisse ay bumagsak ang kanyang mundo. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ang lahat ng pagmamahal na kanilang naitayo, ay tila mawawala na. Biglang bumukas ang doorbell. Nagulat sina Charisse at Nathan. Tumayo si Nathan upang tingnan kung sino ang nasa labas. Nang magbukas ang pinto, nakatayo doon si Mayor Henry Villamor na may dalang malaking flower bouquet at isang malaking ngiti. Sa likod niya, may mga taong naglalabas ng mga legal documents mula sa isang sasakyan. Gabi, Charisse. Nag-aalala kasi ako sa'yo, sabi ni Mayor Villamor. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may bahid ng pagmamalisya. Nabalitaan ko na may problema ka sa iyong asawa. Nasa peligro ang Monteverde Group. At may solusyon ako para sa'yo. Tiningnan ni Mayor Villamor si Nathan at sumilay ang isang tagumpay ng ngiti sa kanyang labi. Nanigas si Nathan de Guzman nang makita si Mayor Henry Villamor sa pintuan, may dalang bulaklak at nakangisi. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, hindi sa takot, kundi sa matinding galit. Hindi niya hahayaan na sirain ng lalaking ito ang kanyang pamilya. Hindi niya hahayaan na baligtarin ito ang katotohanan. Gabi, Charisse. Nag-aalala kasi ako sa'yo, sabi ni Mayor Villamor. Ang kanyang boses ay tila honey, ngunit alam ni Nathan na puno ito ng lason. Nabalitaan ko na may problema ka sa iyong asawa. Nasa peligro ang Monteverde Group. At may solusyon ako para sa'yo. Lumapit si Nathan, humaharang sa pagitan ni Mayor Villamor at Charisse. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Wala kang ginagawa rito, Mayor, matigas na sabi ni Nathan. At wala kaming problema. Kung may problema man, ikaw iyon. Nanlaki ang mga mata ni Mayor Villamor. Aba, Nathan. Tila matapang ka na ngayon. Nakuha mo na ba ang suporta ng misis mo? Akala ko ba ayaw mo na ng gulo? O nag-iba na ang ihip ng hangin? Naalala mo ba ang usapan natin tungkol sa iyong kapatid? Hindi ko na itatago ang katotohanan. Ang lahat ng ginawa mo, ilalabas ko, banta ni Nathan, ang kanyang tinig ay matatag. Nagtawa si Mayor Villamor, isang nakakairitang tunog. Naku, Nathan. Ang dami mong sinasabi. Akala mo ba ay madali mo akong mapapabagsak? May sarili akong ebidensya. At sasabihin ko sa lahat na ikaw ang mastermind sa likod ng pagkamatay ni Don Ramon. Ikay ang unang nakita sa lugar ng insidente. Ikay ang nagkaroon ng miscommunication noon. Ikay ang nag-iisang may motibo para sirain ang Monteverde Group. Narinig ni Charisse ang sinabi ni Mayor Villamor at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Tumingin siya kay Nathan. Lahat ba ng sinasabi ng Mayor ay totoo? Charisse, pakinggan mo ako, sabi ni Nathan, lumapit kay Charisse at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ako ang may kasalanan. Siya ang mastermind. Pinilit niya lang ako. May mga ebidensya ako. Ibinigay ni Nathan kay Charisse ang kanyang laptop na naglalaman ng mga encrypted files at audio recordings. Hinila ni Nathan si Charisse papasok sa bahay at sinarado ang pinto sa mukha ni Mayor Villamor. Pumasok sila sa kanilang silid at doon, ibinunyag ni Nathan ang lahat. Ang kanyang papel sa insidente, ang pagmamanipula ni Mayor Villamor sa mga ebidensya, ang kanyang pagiging instrumento sa kasinungalingan at ang kanyang pagtuklas sa totoong mastermind. Isinalaysay niya ang tungkol sa kanyang kapatid na may sakit at ang paggamit ni Mayor Villamor sa sitwasyon upang i-blackmail siya. Habang nakikinig si Charisse sa mga audio recordings, ang kanyang mukha ay puno ng matinding sakit, gulat at galit. Galit kay Mayor Villamor. Ang kanyang ama ay hindi namatay sa aksidente. Siya ay pinatay. At ang taong pilit na tinago ang katotohanan ay si Mayor Henry Villamor. Unti-unting napalitan ang pagdududa niya kay Nathan ng pakikiramay at pag-unawa.
Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Nathan at naramdaman niya ang bigat ng pasanin nito. Hindi ko alam paano nangyari ito, bulong ni Charis, ang luha ay dumadaloy sa kanyang mga mata. Niyakap niya si Nathan, mahigpit. Salamat at sinabi mo sa akin ang totoo. Hindi ako galit sa'yo. Ang mga salitang iyon ay nagpagaan ng kalooban ni Nathan. Kinabukasan, maagang dumating si Nathan sa kanyang opisina. Kaagad siyang nakipag-ugnayan kay Atty. Bianca Vergara, ang kanyang matalik na kaibigan at legal counsel. Nang ibunyag ni Nathan ang lahat ng ebidensya, ang audio recordings, ang mga documents mula sa Monteverde Group, at ang pagiging mastermind ni Mayor Villamor, nagulat si Bianca. Nathan, alam mo bang napakadelikado nito? Maaari itong sumira sa karir mo at sa buhay mo. Hindi biro ang kalaban ninyo, sabi ni Bianca, seryoso ang mukha. Alam ko, Bianca, sagot ni Nathan, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ngunit hindi ko na kayang itago ito. Para kay Charis. Para sa mga anak ko. Para sa hustisya ni Don Ramon. Sumang-ayon si Bianca na tulungan si Nathan. Nag-umpisa silang magtrabaho, naghahanap ng mga loopholes at nagpaplano ng kanilang mga hakbang. Ang unang hakbang ay hanapin si Mang Tonyo, ang dating foreman sa construction site ni Don Ramon na nabanggit sa mga email ni Mayor Villamor. Matapos ang ilang araw na paghahanap, natagpuan nila si Mang Tonyo sa isang liblib na probinsya. Sa simula, nag-atubili si Mang Tonyo na magsalita, natatakot sa banta ni Mayor Villamor. Ngunit nang makita niya ang mga ebidensya ni Nathan at marinig ang kanyang kwento, lalo na nang ipakita ni Nathan ang audio recording ng pagbabanta ni Mayor Villamor, umamin din si Mang Tonyo. Si Mayor Henry Villamor po ang nagbayad sa akin, Atty. De Guzman, sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay nanginginig. Inutusan niya akong patayin ang safety system sa construction site na magiging sanhi ng pagkamatay ni Don Ramon. At inutusan niya rin akong manahimik. Sinabi niya na kung magsasalita ako, papatayin niya ang pamilya ko. Ang testimonya ni Mang Tonyo ay isang malaking hakbang sa paglabas ng katotohanan. Naghanda si Nathan para sa isang formal na paghaharap. Nagsampa siya ng mga kaso laban kay Mayor Henry Villamor. Alam niya na ito ang huling pagsubok. Nang araw ng press conference na ipinatawag ni Mayor Villamor para linisin ang kanyang pangalan, napuno ang silid ng mga reporter at mga camera crew. Si Charis ay naroon din, nakaupo sa front row, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng pag-asa. Hawak niya ang kamay ng kanyang ina, na umiiyak sa tabi niya. Umakyat si Nathan sa entablado, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Magandang araw po sa inyong lahat, panimula ni Nathan, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Narito po ako ngayon para ilantad ang isang katotohanan na matagal nang nakatago sa likod ng mga anino. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Don Ramon Monteverde, ang nagtatag ng Monteverde Group of Companies. Nagsimulang magsalita si Nathan, isinisiwalat ang lahat. Ang kanyang papel sa insidente, ang pagmamanipula ni Mayor Villamor sa mga ebidensya, ang kanyang pagiging instrumento sa kasinungalingan, at ang kanyang pagtuklas sa totoong mastermind. Ipinakita niya ang mga audio recordings, ang testimonya ni Mang Tonyo, at ang mga forensic reports na muling sinuri. Ang lahat ay nakahanda. Nagulantang ang mga reporter. Nagkagulo ang press conference, ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod. Tiningnan ni Charis si Nathan, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at paghanga. Ang lalaking ito, na minsan niyang kinasusuklaman, ay handang isakripisyo ang lahat para sa katotohanan. Biglang bumukas ang likod na pinto. Pumasok si Mayor Henry Villamor, galit na galit ang mukha. Hindi niya alam na may press conference. Nakita niya si Nathan sa entablado, naglalantad ng lahat ng kanyang mga krimen. Nathan! Anong kabaliwan ito? Sigaw ni Mayor Villamor, susugurin si Nathan. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga security guards. Lahat ng sinasabi ng abogado na iyan ay kasinungalingan. Ang totoo, siya ang utak ng lahat. At mayroon akong pruweba na siya ang dahilan ng pagkamatay ni Don Ramon Monteverde. Ang lahat ng ito ay isang pakana para sirain ako, sigaw ni Mayor Villamor, habang pilit na kumakawala mula sa mga security guards. Naglabas si Mayor Villamor ng isang e-spew at ipinakita sa media at sa mga opisyales. Ang lahat ng mata ay nakatitig sa screen.
Nanatiling matatag si Nathan de Guzman sa entablado, kahit pa nagkagulo ang lahat dahil sa pagdating ni Mayor Henry Villamor. Ang mga mata ni Charis Monteverde ay nakatitig sa kanya, puno ng pag-aalala, ngunit mayroon ding matinding paghanga. Alam niyang ito na ang huling laban. Ang laban para sa katotohanan at para sa kanilang pamilya. Lahat ng sinasabi ng abogado na iyan ay kasinungalingan. Ang totoo, siya ang utak ng lahat. At mayroon akong pruweba na siya ang dahilan ng pagkamatay ni Don Ramon Monteverde. Ang lahat ng ito ay isang pakana para sirain ako, sigaw ni Mayor Villamor habang pilit na kumakawala mula sa mga security guards. Naglabas si Mayor Villamor ng isang e-spew at ipinakita sa media at sa mga opisyales. Ang lahat ng mata ay nakatitig sa screen, puno ng pagdududa at pagkalito. Mabilis na kumilos si Atty. Bianca Vergara, ang legal counsel ni Nathan. AS President, ang ipinapakita po ng Mayor ay mga fabricated evidence. Kami po ay mayroong forensic report at testimonya mula sa isang insider na magpapatunay na ang lahat ng iyan ay pawang kasinungalingan. Ngunit bago pa man makapagsalita ang President ng press conference, ipinakita na ni Mayor Villamor ang kanyang ebidensya sa screen, mga peking dokumento at testimonya na nagtuturo kay Nathan bilang mastermind. May mga doctored photos pa na nagpapakita kay Nathan na nakikipagpulong sa mga taong may masamang reputasyon at mga fake emails na nag-uugnay sa kanya sa sabotage. Nagkaroon ng bulungan sa hall. Iyan ang katotohanan. Siya ang may kinalaman sa pagkamatay ng ama ng kanyang sariling asawa, sigaw ni Mayor Villamor, at tiningnan niya si Charis na tila naghihintay ng kanyang reaksyon. Nakatayo si Charis. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit matapang siyang humarap sa lahat. Lumapit siya kay Nathan at hinawakan ang kanyang kamay. Ang pagdududa na minsan ay bumalot sa kanya ay nawala na. Nakita niya ang sinseridad at sakit sa mga mata ni Nathan. AS President, ako po si Charis Monteverde, ang anak ni Don Ramon Monteverde. Nagsimulang magsalita si Charis, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, kahit na may bahagyang panginginig. Nandito po ako ngayon para magbigay ng aking testimonya. Sa simula, katulad ng lahat, naniwala ako sa opisyal na report. At nang malaman ko ang koneksyon ni Nathan sa kaso ng aking ama, nagalit ako, nagduda, at pakiramdam ko ay nawala ang lahat. Tumingin si Charis kay Nathan at ngumiti ng bahagya, puno ng pagmamahal. Ngunit ang pag-ibig, tulad ng isang matibay na pundasyon, ay kailangan ng katotohanan at pagpapatawad. At sa aming paglalakbay, natagpuan namin ang pundasyong iyon sa tiwala. Narinig ko po ang mga recordings na ipinakita ni Nathan. Nalaman ko ang totoong nangyari. Narinig ko ang pagbabanta ni Mayor Villamor. At naniniwala ako na si Mayor Henry Villamor ang tunay na mastermind sa likod ng pagkamatay ng aking ama. Nagsalita rin si Mang Tonyo na naging testigo. Detalyado niyang isinalaysay ang lahat, mula sa utos ni Mayor Villamor na patayin ang safety system sa construction site, hanggang sa pagtanggap niya ng bayad at ang banta sa kanyang pamilya. Ang kanyang testimonya, kasama ang mga audio recordings at forensic reports na muling sinuri sa black box ng construction equipment, ay nagpatunay sa lahat. Nagkaroon ng gulo sa loob ng session hall. Ang mga reporter ay nagsimulang magtanong kay Mayor Villamor na tila nawawalan na ng kontrol. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding takot. Sinubukan niyang umalis, ngunit hinarangan siya ng mga security guards. Dahil sa mga irrefutable evidence na ipinakita ni Nathan at Charis, kabilang ang mga audio recordings, ang testimonya ni Mang Tonyo, at ang mga forensic reports, napatunayan ang kasalanan ni Mayor Henry Villamor. Siya ay hinatulan ng korte at ipinadala sa kulungan para sa kanyang mga krimen. Ang pamilya Monteverde ay nakakuha ng hustisya, at ang kanilang Monteverde Group of Companies ay muling bumangon at naging mas matatag kaysa dati. Pagkalipas ng ilang buwan, binisita ni Charis at Nathan, kasama ang kanilang 5 anak, si Eliza, Daniel, Andrea, at Gabriel, ang puntod ni Don Ramon. Ang sementeryo ay tahimik at ang araw ay tila mas maliwanag. Daddy, nakuha na po namin ang hustisya. Maligaya na po kayo sa itaas, bulong ni Charis, habang naglalagay ng sariwang bulaklak sa puntod. Niyakap ni Nathan si Charis, at ang kanilang mga anak ay lumapit, yumakap din sa kanila. Malaya na tayo, Charis. Wala na tayong itinatago, bulong ni Nathan.
Tumingin si Charisse kay Nathan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Salamat, Nathan. Salamat sa tapang mo. At salamat sa pagmamahal mo. Sa kanilang tahanan, ang tawanan ng mga bata ay patuloy na pumupuno sa bawat sulok. Si Eliza, Daniel, Andrea, at Gabriel ay masayang naglalaro sa hardin. Hindi na sila isang kontratang pamilya, kundi isang pamilyang buo, pinatibay ng lahat ng pagsubok na kanilang pinagdaanan. Niyakap ni Nathan si Charisse. Salamat sa tiwala mo, bulong niya. Salamat sa lahat, sagot ni Charisse, at hinalikan niya si Nathan. Ang pag-ibig, tulad ng isang matibay na pundasyon, ay kailangan ng katotohanan at pagpapatawad. At sa aming paglalakbay, natagpuan namin ang pundasyong iyon sa pagmamahalan. Sa wakas, malaya na sila. At dito nagtatapos ang kwento ni Charisse at Nathan, isang paglalakbay na puno ng sakit, pagtuklas, at huling paghahanap sa tunay na kapayapaan. Maraming salamat sa inyo, aming minamahal na mga tagapakinig, sa pagbibigay ng inyong oras at puso sa kwentong ito. Bawat sandali na kasama namin kayo sa bawat kabanata, sa bawat ngiti at bawat patak ng luha, ay lubos naming pinahahalagahan. Ang paglikha ng kwento ni Charisse, Nathan, at ng kanilang mga anak ay isang paglalakbay din para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat pangungusap, naramdaman ko ang bigat ng kanilang nakaraan at ang ningning ng kanilang pag-asa. Nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong pagtanggap. Sa bawat karakter, ipinakita natin na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Ito ay masalimuot, puno ng mga hamon at minsan, nagsisimula sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Ngunit sa huli, ang pag-ibig ay tungkol sa pagtanggap, pagpapatawad, at ang tapang na harapin ang katotohanan. Umaasa akong ang kwento ni Charisse at Nathan ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon upang maniwala sa kapangyarihan ng pangalawang pagkakataon at sa kakayahang hilumin ang mga sugat ng nakaraan. Naway matutunan nating lahat na ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi sa pagmamahalan, pagtitiwala at sa pagpapatawad. Ito ay isang paalala na ang pag-asa ay laging naroon kahit sa gitna ng pinakamalaking unos. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagi ng kwento ang humaplos sa inyong puso? Anong aral ang inyong natutunan? Huwag po kayong mag-atubiling magbahagi ng inyong mga komento. Maraming salamat muli at magkita-kita tayo sa susunod na audio drama. Maraming salamat sa inyo, aming minamahal na mga tagapakinig, sa pagbibigay ng inyong oras at puso sa kwentong ito. Bawat sandali na kasama namin kayo sa bawat kabanata, sa bawat ngiti at bawat patak ng luha, ay lubos naming pinahahalagahan. Ang paglikha ng kwento ni Charisse, Nathan, at ng kanilang mga anak ay isang paglalakbay din para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat pangungusap, naramdaman ko ang bigat ng kanilang nakaraan at ang ningning ng kanilang pag-asa. Nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong pagtanggap. Sa bawat karakter, ipinakita natin na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Ito ay masalimuot, puno ng mga hamon at minsan, nagsisimula sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Ngunit sa huli, ang pag-ibig ay tungkol sa pagtanggap, pagpapatawad, at ang tapang na harapin ang katotohanan. Umaasa akong ang kwento ni Charisse at Nathan ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon upang maniwala sa kapangyarihan ng pangalawang pagkakataon at sa kakayahang hilumin ang mga sugat ng nakaraan. Naway matutunan nating lahat na ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi sa pagmamahalan, pagtitiwala at sa pagpapatawad. Ito ay isang paalala na ang pag-asa ay laging naroon kahit sa gitna ng pinakamalaking unos. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagi ng kwento ang humaplos sa inyong puso? Anong aral ang inyong natutunan? Huwag po kayong mag-atubiling magbahagi ng inyong mga komento. Maraming salamat muli at magkita-kita tayo sa susunod na audio drama.